Mga kwento ni Fermo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Grando. Ang kwentong ito ay hindi ko personal na karanasan, kundi patungkol sa isang babaeng pangalan nating Rosas at sa manglalako ng palagkit. Malalaman niyo ang lahat sa huli kung bakit alam ko yung kwento nilang dalawa. Unang paksa. Dito muna tayo kay Rosas. Itong si Rosas ay tubong dipolog at napadako ng General Santos sa isang rason na mamaya niyo malalaman. Hindi sa inaalsa ko yung bangko niya pero maganda si Rosas. Katunayan kahit matanda na ito sa kasalukuyan, mababakas pa rin ang kagandahan niya. Unang mga taon ito ng dekada 80. Mayaman, marangya, may kaya sa buhay at may sapat na layaw si Rosas. May malalawak na lupain ang kanyang angkan. May mga negosyo at kung ano-ano pang assets na pinagkakakitaan. Pero walang nagawa ang pamilya kung hindi palayuin muna ang babae. Huwag doon sa dipolog dahil nalalagay sa peligro ang sitwasyon niya. Binilhan ng maliit na lupa na may bahay sa Jensen si Rosas. Sa medyo liblib banda pero may mga bahay naman. Makahoy. Ang edad ng batang ito noon ay 18. Naninibago ito dahil lumaki siya sa malaking bahay. May nag-aasikaso at walang ibang ginagawa kung hindi ang gawin ng gusto. May pera eh. Pero kinakailangang magtiis, kinakailangang maging matatag at kinakailangang magdaga para na rin sa ikabubuti niya. Hindi maiwasan sa mga nakatira sa lugar, lalo na doon banda sa kung saan naroroon ang dalaga. Ang mapahanga sa ganda nito. Maraming kalalakihan ang nagkakagusto sa kanya. May mga manliligaw pero hanggang doon lang. Hindi niya pinapansin. Bagong salta kasi si Rosas hindi ito mahilig gumala. Lalabas lamang ng bahay kung may kailangang bilhin. Isang lalaki ang laging nakakausap ni Rosas. Ito yung naglalako ng palagkit. Paborito kasi ng babae ang palagkit eh. Araw-araw siyang dinadaanan nitong lalaking ito at kung wala ang babae sa bahay, ay iniiwan lamang ang pagkain sa may beranda. Bungalow ang bahay na ito. May isang silid. Sapat ang laki ng sala. May maliit na kusina. At yung banyo sa likod at beranda sa harap. Pero kung iniisip niyong simple lamang ang bahay na ito, nagkakamali kayo. Maganda yung pagkakagawa. Tiyak din ang kaligtasan ng babae kapag nasa loob. Pangalanan nating Del Mundo itong lalaking maglalako. Natural, hindi rin nakaligtas ito na magkagusto sa babae. Nawiwili, namamangha, hindi lang sa hugis ng muka, kundi sa hugis at alindog ng katawan nito na sadyang may ibubuga talaga. Katagalan ay nagtiwala si Rosas dito. Noon daw maghayag si Del Mundo na manliligaw siya. Pinaunlakan. Hindi naman kagapuhan si Del Mundo. Dito na nakakagala si Rosas. Naaliw din kasi siya dito kay Del Mundo eh. Bukod sa mabait sobrang lakas ng sense of humor. Hindi ito pikunin. Ang seryosong pananalita ay nadadaan sa biro. Yung tipong nagbibiro pero may punto. Isang beses, ginabi si Del Mundo sa bahay. Umulan eh. Mula hapon hanggang gabi at hindi pa humuhupa. Nakiusap si Del Mundo na kung maaari ay doon na lang siya muna sa bahay nitong babae. Kahit sa beranda lang. Napatanong naman si Rosas kung bakit sa beranda. Niyaya nito ang binata na sa loob na lang. Malay niya kung may mangyaring hindi maganda doon. Responsibilidad pa ng dalaga. Nakakahiya. Baka kung anong isipin ng mga tao. Nabanggit mo pa naman sa akin na naging usap-usapan na ako dito. Maglalako lang ng palagkit tapos naniligaw sa'yo. Tinanong naman ni Rosas itong si Del Mundo kung may kamag-anak daw ba siya sa lugar. Sabi naman ni Del Mundo wala umano.
Maliban na lang sa lola niyang dating maglalako na nagpalaki sa kanya mula nang namatay ang mga magulang niya. Sinabi ni Rosas na walang dapat ikahiya itong si Del Mundo. Nainggit lang ang mga tao na marami siguro nagkakagusto dito sa banata. Paulit-ulit na sinabi ng dalaga na doon na lang ito sa sala. Hanggang sa ayon, pumayag na lang ang lalaki. Kukuya-kuya kayo pa itong pumasok sa loob na animoy batang inosente. May sofa sa sala. Inabutan ng makakain ng lalaki. Wala pa daw itong kain at baka ginugutom na. Hindi naman tumanggi si Del Mundo. Kahit anong binibigay ni Rosas ay tinatanggap nito. Mahirap daw kasi tanggihan, lalo na't may titig itong parang gayuma. Habang kumakain ay pumasok na ng silid si Rosas. Sinabing mauuna na siyang magpahinga. Pero may nakahanda na nung unan at kumot sa may sofa. Walang kaalam-alam si Del Mundo na sa pagpupumilit niyang tumuloy sa bahay ng babae, may mangyayaring hindi niya inaasahan. Nang nagpapahinga na si Del Mundo, biglang may kumatok sa pinto. Nagising umano ang binata nun. Sinilip niya sa bintana. Dalawang lalaki na may tabon sa mukha. Kinabahan si Del Mundo. Bukas naman ang silid ng babae kaya pinuntahan niya ito at ginising. Pero noong sabihin niyang may mga tao sa labas ay nagwika lamang si Rosas habang nakatalikod at nakahiga sa kama ng hayaan lamang umano. Mga walang magawa umano sa buhay ang mga yon. Huwag daw matakot si Del Mundo. Hindi makakapanakit ang mga ito. Parang armado Baka magnanakaw. Ayon naman sa babae ay kilala niya raw ang dalawa. Makailang beses na itong dumadalaw sa gabi. Hindi niya pinagbubuksan ng pintuan. Hindi umano magnanakaw ang mga ito, kundi siya ang balak ng mga yon. Minsan na daw kasi siyang niligawan ng isa sa mga ito at hindi niya pinapansin. Tapos nagbanta daw ito. Pero wala lang naman umano yon. Sinabi pa ni Rosas na baka hahalayin siya ng mga ito. Niyaya niya si Del Mundo na tumabi na lang sa kanya. Isarang pinto. Hayaan ang mga ito. Sandali, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Dito ako hihiga. Wait lang hindi pa kasi ako nakatabi sa babae sa higaan Huwag mo akong hatakin. Dalawa na yung iniisip ko yung mga tao dun sa labas. Tapos tung matutulog ako dito. Binata pa itong si Del Mundo. Nasa 20 ang edad. Mas bukid ang kanila at ito na yung liblib talaga. Gaya ng nabanggit, ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang lola. Patay na yung mga magulang. Hindi sa disgrasya kung hindi sa kamay umano ng mga hinihinalang aswang noon. Maraming aswang sa lugar, lalo na sa bukid. May mga rebelding ang aswang, mga kulto pero naging aswang kalaunan. Hanggang sa walang ano-ano ay may nagsalita. Yung lalaki mula sa beranda. Bumate tapos sinambit ang pangalan ng babae na kesyo aakyat daw ng ligaw nun. Narinig mo ba yun, Rosas? Anong gagawin natin? Nagpapanggap naman ni ligaw pero masama yung balak. Pulong ni Del Mundo. Sa kabila noon ay hindi kumikibo ang babae. Tahimik, natatakloban ng kumot at nakaselyo pang paa. Inat na inat ang kumot nun. Lumalaki ang boses hanggang sa kumatok na naman at medyo may kabigatan na umano ang pagkatok na yon. Ano ba, Rosas? Kung ayaw mo magpaakyat ng ligaw, edi sumagot ka naman dyan. Hindi ka ba naaawa sa akin? Sige ka, pipwersaan ko itong pintuan. Wika ng lalaki na pangalanan nating Gore. Hindi nakaatim si Del Mundo. Bumangon at muling sumilip sa bintana. Patay ang ilaw kaya hindi siya makikita sa loob nun. Pero may dala daw itong flashlight. Pagkabukas niya ng bintana ay inilawan siya nito. Nagalit daw yung isang lalaking yun at ito na yung Gore. Ang sabi ay may kasama pala sa loob at walang iba kung hindi ang maglalako ng malagkit. Sinipa ang pinto. Nagwala si Gore.
hanggang sa ilang saglit ay nabulabog na ang lugar at may mga kapitbahay na nadistorbo. Walang ano-ano'y umalis ang dalawa sa beranda. Bumalik si Del Mundo sa loob. Sinabing yari na raw. Nakilala siya ng isa sa mga ito. Bumangon si Rosas tapos sinila naman niya noon ang binata. Malakas ang pagkakahila kung kaya't sumalampak talagang katawan nito sa kama. Pumatong si Rosas na parang nakakabayo daw ito sa lalaki at inilapit yung mukha at sinabing napakakulit daw niya. Sabing hayaan na lang at matulog na lang umano. Pagsapit ng madaling araw, bumalik itong si Gore. At sa mga sandaling ito ay doon na sa may kusina kumatok. Makikita naman mula sa silid ang labas ng kusina. Dito ay nakita daw ni Del Mundo na may bitbit na pamalo. Bukod pa dyan, may baril ding dala. Sinisipat ni Del Mundo doon sa kakahuyan dahil baka may kasama pero wala siyang nakikita noon. Kinakalikot umano ni Gore ang trangkador na para bang nakainom pa ito dahil nga nawalan umano ng balanse at may pagkakataong na itutukod ang ulo sa may pader noon. Hindi naman madistorbo ni Del Mundo itong babae. Tulog na tulog ito at napagagalitan lang din siya nito kapag pinukaw niya. Nababahala na ito kung kaya't nilakasan niya ang loob at nagtungo sa may sala. Doon siya sumilip sa bintana at sinabi niyang umalis itong si Gore. Pero tinutukan umano siya ng baril. Kinalabit at pumutok. Nagkahula ng mga aso sa nilikang ingay nito, pero kung kanina'y naglabasan ng mga tao sa bahay, ngayon hindi na. Hanggang sa silip na lamang daw sa bintana ang mga yon. Putok ba naman ang baril yung narinig eh? Bumalik sa silid itong si Del Mundo. Pero ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Wala na sa higaan ng babae. Nagpapalinga-linga siya. Hindi niya makita. May aninag naman dahil bukas ang ilaw sa beranda, maliban na lang sa likod ng bahay na may kadiliman. Hinahanap niyang babae. Nakarating siya sa sala pero wala talaga. Para bang naglaho na lang na parang bulayon. Maya-maya ay bigla na lamang umanong umungol si Gore. Yung para bang may kung anong sumakal dito. Kasabay naman ito ang pagpulasa ng mga aso na para bang sinita ng mga amo. Nagkaroon ng katahimikan. Dahan-dahang sinilip ni Del Mundo ang likod. Napahinto siya saglit sa paghinga. Dahil may nakahandusay sa lupa at may katabing hindi niya mawari kung tao ba o hayop. Nakadapa ito sa lupa at parang kumakain. Dulot ng pagtataka sa kung ano bang nangyayari. Binuksan na ni Del Mundo ang ilaw doon sa silid. Tapos binuksan ng malaki ang bintana para makita niya itong nasa labas. Napakapangit umanong nilalang ang nasa tabi ng dugo ang tao. At kung hindi siya nagkakamali, siguro yun. Wasak ang leeg. Bukas ang dibdib at kinakalikot ang kung anong nilalang ang dibdib nito hanggang sa makuha niya ang malaking parte na parang atay. Walang ibang pumasok sa isip ni Del Mundo kung hindi isang aswang yon. Walang pake kahit pa tinamaan ng liwanag ay nagpatuloy pa rin sa ginagawa niya. Kumain lamang ito ng kumain. Hinihigop pa umano ang dugo na nagtutubig sa bandang puso. Tapos ay tumingala ito at ganun na lang ang pagkapitlag ni Del Mundo. Nakakakilabot ang mukha niya. Maitim ang mga mata. Parang binalatan ang mukha dahil nga mamula-mula yon at nakangisi ito na parang aliw na aliw sa ginagawa. Ngumungusab yon habang nakangiti at bigla siyang sinabihan ng Mundo, isara mo yung bintana. Patayin mo ang ilaw. Minura pa daw siya. Takang-taka ang binata. Papanong nalaman nito ang pangalan niya? Nawari ba'y magkakilala silang dalawa? Hanggang sa napansin niya ang suot na kwintas. Tanso na may nakalambiting tila itim na tangkay. Kung hindi siya nagkakamali, katulad na katulad yun ng suot ni Rosas.
Napasandal sa dingding itong si Del Mundo. Maiging iniisip kung totoo ba yung lahat. Binalikan niya ng tingin. Kinumpara niya kay Rosas at nanlaki ang kanyang mga mata. Kawangis yung katawan. Oo, at may tila ng lilimahin ng langis at parang binalatan ng katawan nitong aswang. Pero kamukhang kamukha ni Rosas yon. Ultimong yung buhok ganun na ganun talaga. May nakaipit pang maliit na klip na kulay dilaw at hugis bulaklak. Rosas? Ikaw yan? Aswang ka? Nakayuko nung magsalita si Dimundo. Dahan-dahang tumayo itong nilalang at pinandilatan siya ng mga mata. Ang sabi ay hindi baka mo narinig ang mukhahin niya. Isara ang pinto't patay ng ilaw. Nasuka si Del Mundo lalo na nang naamoy niya ang samyo ng bunganga. Napakalansa. Tumango na lang ito. Pinatay ang ilaw at nagtungo siya sa sala. Naupo sa sofa. Pinagtatanto ang lahat ng mga kaganapan. Aswang ang babaeng kasama niya. Ang nililigawan niya. Ang kausap niya sa araw-araw at suki sa palaggit. Sa walang nakakaalam sa kung ano itong palaggit. Parang malaggit. Kanin na malaggit ito na sinaing sa gata ng niyog at nilagyan ng luya at asukal. Ipiprito sa kawali para magkaroon ng tinatawag na dukot o sunog na kanin. Hindi natulog si Del Mundo. Pasado 3:00 na noon ng madaling araw. Hanggang sa mga 1 oras ata ang nakalipas ay nakarinig na siya ng pagtagaktak ng tubig sa banyo. Karugtong lang ang banyo sa may sala. Pero pabor na pabor sa gilid yon. Sinipat niya ito. Bukas ang ilaw, bukas din ang pinto. Lumapit siya sa may bintana, sa kung saan siya sumilip kanina. Sa gilid na ito ng pinto patungo sa likod. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Del Mundo at kaagad sinara ang bintana noon. Ang bumungad sa kanya ay nakahubot-hubad na si Rosas. Walang kahit anong tabon. Kitang-kita lahat. Nawala ang tensyon, nawala ang katatakutan, nawala ang hindi mapanatag na pag-iisip. Napalitan niyo ng, alam niyo na, lalaki. Binuksan niya ulit ang bintana. Nakita niya muli. Walang mansya, puti ang balat at napakakinis. Napabuntong hininga si Del Mundo. Nakakaisip na ng hindi maganda. Patay pa naman ang ilaw sa sala. Hindi siya makikita doon. Para ba manong gustong gumalaw ng kanyang kamay. Sumandal ito sa dingding tapos pagkasilip niyang muli ay napaatras si Del Mundo nang bigla siyang sinigawan ni Rosa. Kung anong ginagawa nito at hindi itutulog noon. Namboboso ba umano yon? Mabilis na nagtungo si Del Mundo sa may sofa. Humiga. Nagtalukbong ng kumot. Dito niya pa muling naalala kung ano ba talaga si Rosas noon. Hanggang sa nagbukas ng pinto sa may beranda. Pumasok na si Rosas. Sa harap ito dumaan na. Nakatapis ito ng tuwalya. Tahimik at nagbihis sa loob. Tapos nagtungo ito sa may sala. Naupo sa kung saan nakahiga si Del Mundo. Ang sabi ng babae na banas na siya kanina, kaya napilitan niyang patayin ito kaysa naman daw may gawin pa. Ang ikinatatakot ni Rosas ay itong si Del Mundo at baka mapahamak nun. Hindi naman daw sana niya gagawin ito kung wala lang si Del Mundo. Wala na siyang pake makita man ang kanyang pagtao kung sino siya. Bumangon ng binata. Maayos na umupo at hindi kumibo. Nagpatuloy sa pagsasalita si Rosas at sinalaysay nito kung bakit naroroon siya sa lugar. Wala naman siya dati at bigla na lang dumating na siyang nakapagtataka para sa mga kapitbahay. Naging ganap na aswang siya. Namana niya ang pagiging aswang mula sa kanyang lolo. Hindi lumabas sa kanyang mga magulang. Hindi sa mga kapatid, kundi sa kanya. Bihira lang mangyari yon. At nagalit siya. Galit na galit dahil doon pa lamang niya nalaman ang totoo niyang pagkatao na may lahi silang aswang.
Nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Yung dating masayahin, kaibigan, naging mapag-isa na lang. Nung unang sumpong ay nakapatay siya ng 3 tao. Doon ito sa bahay nila. May kawatan na ng loob at noong nasindak daw siya nagbago ang kanyang anyo. Nagbago ang ugali. Nawala ang takot at naging marahas. Tinago ng kanyang pamilyang lahat. Ang mga namatay na kawatan, hindi daw maitsura. Tinapon sa malayo pero may magagaling na albularyo na kayang tuntunin umano kung saan nakatira ang pumatay na aswang. Ito ang dahilan kung bakit siya napalipat. Dahil nga nasa delikadong sitwasyon siya ng mga panahon na yon. Mainit na mainit siya sa mga albularyo. May nagtitiktik sa paligid ng bahay nila. Nagkukunwaring tambay pero mga manggagamot. Napagdesisyon na ng pamilya na palayuin muna habang malalim pa ang interes ng mga albularyo. Sa ngayon daw ay hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Pero duda siya na hinamak talaga ng albularyo ang bahay nila. Pero wala namang nakita yung mga yon. Pinili talaga niya ang pinaglipatan na walang mga biyasa. May albularyo pero hanggang sa panghilot lang. Tinanong niya si Del Mundo kung lalayo na ba ito gawa ng nalaman niyang pagkatao ni Rosas. Ngayon ba sasagutin ko yung tanong na yan? Sagot naman ni Rosas sa kanya ay maiintindihan niya kung lalayo ang binata. Pero nakiusap ito na wag na sanang malaman ng iba. Ayaw niya pa umanong gumulo pa yung buhay niya. Masaya na umanong dalaga doon. At kung gustong umalis ng binata, umalis na ito. Paano yung labi? Busog ka ba? Nasa likod yun, di ba? Tsaka saan ka ba dumaan kanina at nawala ka na lang bigla sa higaan? Ngumisi si Rosas at ang sabi ay wag daw mag-alala patungkol sa labi dahil hindi naman masisilayan ito ng kung sino. Dinala niya sa malayo at inilibing, tapos doon lang daw siya dumaan sa pinto sa kusina. Nakita nga raw niya si Del Mundo na nakasilip doon. Pagkapasok ni Del Mundo doon sa silid, saka pa lang siya lumabas. Binuksan niya ang pinto at kaagad sinunggaban ng pasaway. Nakakatakot ka. Napakapangit ng itsura mo. Parang galisin ka kanina. Ganun ba talagang aswang? Sagot ni Rosas ay hindi daw lahat. Mga sinumpang aswang daw yung lahi niya na nilikha umano ng mga hukluban. Kahit walang masyadong naintindihan si Del Mundo ay tumango na lamang ito. Tumungo naman si Rosas sa silid at nahiga na. Lumabas siya noon nang magbukang liwayway na. Sinuri ni Del Mundo ang likod. Ultimong bahid ng dugo wala siyang nakita. Sinabuyan ito ng lupa ni Rosas at inapak-apakan talaga. Halata gawa ng nakita ni Del Mundo ang hulma ng paa nito. Tinatanaw niya ang kakahuyan. Napapaisip kung doon ba itinapon ni Rosas ang labi. Nababahala si Del Mundo. Baka madamay siya sa krimeng nangyari. Umuwi na noon ang binata at walang alam ito na habang papalayo ay nakasilip sa bintana si Rosas. Itong dalaga walang tiwala kay Del Mundo. Naiisip niyang patay nito pero pinili niyang magmatyag muna. Sinundan niya. Walang malay ang lalaki na nakabuntot si Rosas sa kanya. Kumakabig lamang sa kakahuyan kapag napapalingon sa likod si Del Mundo. Yung daanan sa gilid ay patungo sa kakahuyan. Doon ang direksyon ng bahay nila Del Mundo. Pero malayo pa. Nasa unahan pa ito ng kasunod na kabahayan. Gaya ng nabanggit ay nasa liblib at bihira lamang ang kabahayan sa lugar nila Del Mundo. Kung walang malay si Del Mundo na nakabuntot sa kanya si Rosas, wala ding alam ang dalaga sa sasapitin niya kapag nakarating na sa lugar. Ganito kasi yun. Sumunod talaga yung dalaga hanggang doon sa may lupain. Huminto na lamang siya sa isang banda. Masukal yun at aminado itong hindi siya namamataan dito. Si Del Mundo, sinalubong ng lola niyang pangalanan nating Lola Kiray. Nakikita ni Rosas ang nag-uusap ang dalawa na parang pinapagalitan ng binata. Maliit lamang ang tahanan nitong maglola. Napakapayak. Siguro kung babagyuhin magigiba.
Gawa lang sa karaniwang kahoy na may pawid na bubong. Nakaangat ang bahay sa lupa. May silong pero parang mababa lang. Hanggang bewang lang yung silong eh. Ikalawang beses na itong pagmasid ni Rosas sa lalaki. Nung unay inusisa niya at baka nagpapanggap lamang kaya madalas itong dumadaan at tumatambay sa harap ng bahay ng babae. Pero nalaman niyang mabait at walang motibo. Itong ikalawa, yun ang mga sandaling yon na gusto niyang malaman kung tatraido rin ba siya ni Del Mundo. Hindi niya ito nilagyan ng marka. Wala pa kasing alam si Rosa sa pagmamarka ng oobserbahang tao noon. Hindi umalis ang dalaga. Nanatili ito sa lugar. Pagkapasok daw sa loob ng bahay nitong binata, ang lola na si Lola Kiray napatitig sa kung saan nagtatago ang dalaga. Takang-taka si Rosas. Napapatanong sa sarili na hindi kaya'y nakikita siya nito. Pero imposible naman yon. Buhat sa malayo ng konti at nakatago talaga siya ng maigi. Nasa may damuhan, nakaupo ng bahagya, at nasisipat niya ang lugar mula lang sa pagtanaw niya dito na lumulusot sa siwang ng mga damo. Hanggang sa naglakad daw itong matanda patungo sa direksyon niya. Mabilis na sumuot ang dalaga sa napakasukal. Tumakbo ng mabilis nang makarating na sa unahan. Habang papalayo ay naguguluhan si Rosas. Hindi niya naman ramdam na isang biyasa ang matanda. Walang pahiwatig na may karunungan. Walang poder ang paligid. Pero bakit parang nakikita siya nito? Nang makarating sa bahay ay minabuti niyang tingnan ang daanan at baka hanggang doon ay sinusundan siya. Pero wala na. Habang tumatakbo ang oras, nagsisimula na noong makagkagulo sa lugar. May pagputok umano ng baril kanina madaling araw at sa may bandang bahay ito ng dalaga. Tinatanong ng mga tao si Rosas kung may nangyari ba pero ayon naman dito. Tulog daw siya at wala siyang narinig na kung ano. Meron pero hindi naman sa madaling araw yon. May mga bisita siya na gabi-gabi namang dumadalaw na pasaway pero hindi siya lumalabas. Sabi naman ng isang nakausap niya ay nakita daw nila yon. Nakatabon pa yung mukha na para magnanakaw. Baka bumalik daw ito pagsapit ng madaling araw nun. Pagsapit ng hapon, umugong na ang balitang nawawala si Gore. Hindi umuwi. Nasaan na daw ito? Naririnig ni Rosas ang usap-usapan sa labas, lalo na noong bumili siya ng sabong panlaba. Hindi naman nagpapalata ang babae na parang walang pakito. Kahit na alam niyang pinatay niya na yon. Ang problema nga lang ay baka alam ng kasama nito na bumalik si Gore. Posibleng may nagpapakalat na ng balitang pumuslit si Gore sa bahay niya. Inaantay niya talaga noon na may magtanong na naman. Pero wala daw lumapit sa bahay. Inabot na lamang ito ng hapon at ang dumating ay walang iba kung hindi si Del Mundo. Bumungad ito sa beranda. Nakangiti, bit-bit ang paninda. Ang sabi nito ay napagalitan daw siya ng kanyang lola noon. Pakiramdam ni Rosas ay hindi alam ni Del Mundo na namatyagan siya na matanda. Baka hindi ito sinabi sa apo. Pero noong lumapit daw si Rosas, napaatras siya bigla dahil may kung anong naramdamang itong pagkasakit sa katawan. O, bakit? May problema ba? Sabi ni Del Mundo. Napasigaw si Rosa at sinabing may pangontra umano si Del Mundo. Traidor ito at papatay niya sana. Pero biglang nagsalita ang binata ng, Sandali lang, ano ba yung pinagsasasabi mo? Wala naman akong ginagawa. Teka, may pinasuot sa akin si Lola. Ito ba? Natatakot ka dito? Kwintas ang hinuba ni Del Mundo. Tinapon yun sa malayo. Hindi niya alam na pangontra yun at sabi lang ng kanyang lola ay pangpaswerte. Dito na kumalma si Rosa. Pakiwari niya ay nagsasabi ng totoo si Del Mundo. Dito ay tinanong niya kung ano ang kanyang lola. Nakalimutan ko, albularyo palang lola. Biyasa, may biyasa dito at yun yung lola ko. Tumigil sa pagiging albularyo na may mangyari sa mga magulang ko. Pinatay daw kasi ng mga aswang at nagdududa siya na baka ito yung aswang na nakalaban niya dati. Gumaganti.
Hindi ko alam pero parang pinatay ng lola yung aswang na yun eh. Hindi naman kasi siya nagbabanggit patungkol dito. Siguro ayaw niyang maalala yung nangyari sa mga magulang ko. Paano na yan? Baka alam niyang aswang ka. Kinuwento ni Rosas na baka alam na nga umano ng lola niya gawa ng naramdaman daw siya ng lola ni Del Mundo. Nabasag daw kasi ang pangtago ng dalaga. Kinakabahan siya na baka patayin siya ng lola ng binata. Matapos magsalita ay binaba ni Del Mundo ang paninda. Tumakbo pa uwi. Nagtataka naman si Rosas. Naisip niya na baka sasabihin niya sa lola ang lahat at hindi nga siya nagkamali. Pagsapit ng takip silim ay dumating ang matanda kasama si Del Mundo. Asiwang-asiwa si Rosas. Ngayon pa lamang niya umano naramdaman ang kakaibang aura nito na masakit sa balat at mahirap huminga. Nagtanong si Rosas kung anong gagawin nito. Nasasaktan daw siya sa loob ng bahay. Abay, oo nga. Tama ako ng hinala. Sandali iha, ibababa ko yung karga ko. Pasensya na. Nakikiusap ang apo ko na huwag ka raw sasaktan. Ikaw pala yung nililigawan niya. Pwede pang pumasok? Ayos ka na ba? Wala na yung karga ko. Kanina lang ako nagkarga kasi nga pinaghandaan ko at baka kauri ka noong kalaban ko dati. Sabi naman ni Rosas ay wala na raw. Ayos na ito. Nasa sala si Rosas nakaupo sa sofa at balisang-balisa talaga. Para umanong pusang nabasa ng tubig ito at nanginginig pa ang katawan habang katabi si Lola Quiray. Lola, si Rosas lang yung nakaangkin ng pagiging aswang ng lahi nila. Mabait po. Kung hindi pa dapat pinatay niya na ako, di ba? Pinoprotektan pa nga ako nito kagabi. Dito po ako pinatulog tapos may mga pasaway naman na bumisita. Nakita ko na mga yun kaya nagalit pero nagbabanta na yun kay Rosas na parang may gagawing pangahalay po eh. Pinatay niya yung isa sa mga ito pagsapit ng madaling araw kasi po bumalik eh, may dalang baril. Yun pala yung hinahanap ngayon ano? Kung sa tingin may tama ang ginagawa mo iha, gawin mo para protekta ng sarili mo. Huwag lang manghamak ng ibang tao. Nasa dugo niyo ang pagiging aswang. Minsan isang angkan, minsan may umuusbong na lang bigla mula sa dugo ng ninuno. Lalo na kapag nahaluan na ng dugong tao ang uri. Huwag ka mag-alala, tingin ko mahal ka ng apo ko. Kaya alam ko masasaktan siya kapag may mangyayari sa'yo. Kasangga mo ako at wala kang dapat katakutan sa lugar na ito hanggat nabubuhay ako. Ano ba, Del Mundo? Tulak ka ng tulak. Kitang natatakot sa akin ng dalaga eh. Ano bang gusto mong gawin ko ha? Yakapin siya. Itong batang ito, manang-mana sa lolo. Ineng, alisin mo na yung pagkabahala mo. Gusto mo daw manirahan dito. Malaya ka sa gagawin mo. Gusto mo ng matinong kausap, puntahan mo ako sa bahay. Itong apo ko hindi yan matinong kausap eh. Napangisi na lang si Rosa. Natatawa siya sa kakulitan nitong maglola. Naglaho ang takot niya, pagkaasiwa, pagkahiya, at naging maluwag ang kanyang loob. Nagpasalamat ito at sa wakas ay may albularyo siyang pumapanig sa mga aswang. Ang albularyo kasi sa kanila ay tinutugis siya noon. Nakapatay ng 3 kawatan si Rosa. Ngayon siya pang lumalabas na ubod ng sama. Bakit ko ba ang alam ang buhay nila? Bakit buong buo kung paano na ibahagi ito? Nagpatuloy sa paniligaw si Del Mundo. Tanggap niya ang lahat. At dahil dito'y naging sila. Buhat noon ay hindi na sinayang ni Rosas ang pagkakataon. Kahit papaano ay may magiging kaparis siya sa kabila ng kanyang katauhan. Napapadalas na noon ang pagdala ni Del Mundo kay Rosas sa bahay nila. Magkasundo si Rosas ng kanyang lola. Mas sumaya ang lola nito at naging masaya din si Rosas dahil maluwag na ang kanyang teritoryo. Nagkatuluyan ng dalawa. Nagkaroon ng pamilya. Nabiyayaan ng 4 na anak. At ako ang pangalawa. Medyo nagulat ako nang natuklasan ko ang lahat. Kinabahan pa ako dahil malay ko ba kung magmana ako sa nanay ko. Pero wala. Ganap ng edad namin magkakapatid walang naging aswang sa amin. Buhay pa yung nanay ko. Si tatay naman ay paika-ika na dahil may rayuma.
Sino ba ang mag-aakala na ang pagbaluktot ng buhay ni Rosas ay magiging tuwid na makilala niya ang tagalako ng Palagkit?